Kabanata 721. A. Kumuha ng upuan ng isa at mahigpit na sumandal sa dingding. Nagbabanta siya sa mga ulupong na nagtatangkang lumapit sa kanila. Ngunit lahat ng iyon ay napatunayang walang silbi. Sa mga mata ng mga ulupong, sila ay hindi karapat-dapat na mga nilalang. Sa sandaling iyon, hindi kalayuan sa paligid ng Glory Real Estate, dumating si Ana na may kasamang pulutong ng mga mamamahayag. Ang mga taong ito ay pawang mga reporter ng Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment o mga reporter na napakalapit sa kanya. Lahat sila ay puno ng curiosity, bakit sila dinala ni Ana dito. Hindi lamang nila alam, ngunit si Ana mismo ay hindi sigurado kung bakit sila narito sa unang lugar. Hindi gaanong sinabi sa kanya ni na Thomas at Ryan. Pero pagkababa pa lang nila ng sasakyan ay naging malinaw na ang lahat. My goodness, may mga nakakabasag na hiyawan at tawag ng tulong mula sa buong gusali ng opisina ng Glory Real Estate. Tunay na hindi matiis ang mga hiyawan na nakakasakit sa tainga. Dali-dali silang tumakbo papunta sa opisina, ngunit ilang sandali lang ay napatigil silang lahat. Nagulat sila nang makitang may napakaraming makamandag na ahas sa gusali ng opisina. Sa isang malakas na kalabog, nakita ng lahat na basag ang salamin na bintana sa ikatlong palapag. Isang lalaki ang nahulog mula sa mataas na lugar at diretsyong bumagsak sa lupa. Putok ang ulo niya. Pagkatapos, isang matibay na ulupong ang lumangoy mula sa leeg ng kanyang kamiseta. Tumayo ang ulupong sa katawan ng namatay, at ang tatsulok na ulo nito ay pinagmamasdan ang paligid. Inilabas nito ang mapula nitong dila na higit na nakakatakot sa mga taong pinakamalapit dito. Sa sandaling iyon, ang Glorious Real Estate ay mailalarawan lamang sa tatlong salita. Impyerno sa lupa. Sino pa ang makakaligtas sa ganitong uri ng impyerno sa lupa? Inilabas ng mga reporter ang kanilang mga kamera para kumuha ng ilang mga larawan. Paano nila na-afford na makaligtaan ng ganitong breaking news? Kung ito ay naiulat, ang insidenteng ito ay lalabas sa mga ulo ng balita sa susunod na araw. Halos imposible para sa iba pang mga balita na makakuha ng kahit kaunting traksayon mula dito. Ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga ahas ay palaging ipinapakita sa mga pelikula, ngunit sino ang mag-aakala na ito ay maaaring mangyari sa totoong buhay? Nang makita ang mali-mali na ulupong na gumagapang sa paligid, isang lamig ang damaloy sa gulugad ng lahat. Mabilis na kinuha ni Ana ang kanyang cellphone para mag-report sa pulis. Sa loob ng ilang minuto, nagpadala ang pulisya ng malaking bilang ng mga tripulante upang hulihin ang mga ahas. Nakapagtataka, ang SWAT team ang dumating sa pinangyarihan sa pagkakataong ito na nagpakita kung gaano kaseryoso ang mga pulis sa pangyayaring ito. Kasabay nito, mabilis din ang pagdating ng mga ambulansya. Isang malaking bilang ng mga doktor at nurse ang lumabas sa mga ambulansya, inihanda ang kanilang mga sarili upang gamutin ang mga nasawi. Tinitigan ni Ana ang gusali ng opisina na ngayon ay naging impyerno sa mundo, na bumubulong sa sarili. Thomas, ito ba ang gusto mong makita ko? Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang ginawa ni Thomas. Siya ay tunay na walang awa. Hindi akalain ni Ana na magkakaroon ng ganoong kawalang hangganan si Thomas. Ang pangyayaring ito ay nagpaunawa sa kanya ng mas malalim. Sa katunayan, kung alam niya kung sino si Thomas sa West Coast, hindi siya gagawa ng kaguluhan tungkol dito. Ang mga krimeng nagawa ng Diyos ng digmaan noon ay 100 beses na mas malupit kaysa rito. Sa larangan ng digmaan, ang pagiging mabait sa kaaway ay pagiging malupit sa aking sarili. Malaki ang posibilidad na mapatay kami ng mga kasamahan ko dahil sa anumang kilos ng kabaitan. Sa makatuwid, ang bawat labanan ay napakalupit at walang humpay. Sa nakalipas na 6 na buwan, pinigilan ni Thomas ang kanyang sarili dahil sa kanyang pagbabalik sa lungsod. Si Warren at Caleb ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Ang dalawang lalaki ay minamaliit ang lakas ni Thomas sa pamamagitan ng pagpapahirap kay Ben hanggang sa kamatayan ng may masamang hangarin. Pagkatapos, sadyang ipinadala nila ang video ng buong pagpapahirap kay Thomas para pukawin siya. Tuluyan na siyang inabot ni Rage sa pagkakataong ito. Ito ang pinakabobong bagay na magagawa nila. Sa sandaling nag-alab ang galit ng Diyos ng digmaan, hindi ito isang bagay na kayang hawakan ng maliliit na patatas na tulad nila. Ang sitwasyon ng Glory Real Estate sa sandaling ito ay ang pinakamahusay na patunay. Kinailangan nilang pagsisihan ang kanilang mga pagkakamali sa harap ng nagngangalit na Diyos ng digmaan. Kabanata 722. Nakasandal sa dingding sina Warren at Caleb. Natatakot sila sa labas.
Nanginginig ang kanilang mga katawan at nararanasan nila ang malamig na mga kamay at paa. Nang marinig ng iba pang mga tauhan na sumisigaw sa sakit sa labas, napasigaw silang dalawa sa takot. Nang nasa dulo na sila, pilit na ibinagsak ang pinto. Isang malaking grupo ng mga armadong pulis ang pumasok at nahuli ang mga makamandag na ahas. Nang makita nila ang pulis, tuwang-tuwa si Warren kaya hindi siya nakaimik. Mahal kong mga pulis, natutuwa ako na sa wakas ay sumagip kayo sa akin. Muntik na akong makagat ng mga ahas na ito. Napaupo si Warren habang nakakaramdam siya ng inis at panghihina sa buong katawan. Nakahinga siya ng maluwag matapos mahuli ng mga pulis ang lahat ng makamandag na ahas sa bahay. Umuwi ka. Pilasan mong umatras. Umalis si Warren sa eksena kasama si Caleb at tumakbo sila paalis ng office building. Sa isang segundo, isang malaking grupo ng mga reporter ang sumugod na gustong magsagawa ng isang panayam. Walang pakialam si Warren at diretso niya itong itinulak palayo. Tumakbo siya papunta sa parking lot, pinaandar niya ang kanyang BMW kasama si Caleb. Napakapalad para sa kanila na nakaligtas dito. Habang nasa daan, patuloy na nagpupunas ng pawis si Warren, ang bastos na si Zion na iyon ay sadyang gumawa ng karumihan sa kanyang kaibigan at niloloko ang aking pera. Gusto niya akong patayin para dayin niya ako sa lahat ng pera ko. Siya ay isang bastard, basura, at walang kwenta. Napailing na lang si Caleb. Ginoong Parkinson, sa palagay ko hindi ito ganoon ka-simple. Kung ginawa ito ni Zion, hindi na niya kailangang manatili mismo sa gusali. Hindi ba siya naghahanap ng kamatayan para sa kanyang sarili? Sa katunayan, patay na si Zion, kaya hindi ko akalain na ginawa niya ito. Nagmura si Warren at sinabing, sino pa kaya iyon maliban sa kanya? Siya lamang ang nagpalaki ng napakaraming makamandag na ahas. Kinusat ni Caleb ang kanyang mga mata at sinabing, sa tingin ko si Thomas ang nasa likod ng insidente. Malamang napalihim siyang kumilos pagkatapos niyang matuklasan ang ating plano. Kaya, gumawa siya ng isang plano na bayaran kami sa pamamagitan ng pagbabalik ng ating mga ahas sa atin. Nakaramdam ito ng panginginig kay Warren matapos itong marinig. Thomas. Thomas ulit. So, ano ba talaga ang kakayahan ni Thomas? Bukod sa napakahusay niyang lumaban, ang kanyang pagiging maparaan at dominanteng karakter ay napakabigat. Caleb, bakit mo ginawa ang isang halimaw? Nagsisi na talaga si Warren ngayon. Siyempre, hindi niya ito pinagsisisihan ng may sinseridad. Sa halip, nabigla siya sa lakas ni Thomas at napilitang pagsisihan ang kanyang ginawa. Hindi na napigilan ni Caleb ang kanyang katahimikan at sinabing, hindi ba dahil sa iyo ang lahat? Kung hindi ikaw ang nag-wish sa kagandahan ni Maple, paano tayo nasangkot sa sunod-sunod na mga kaganapan? Darn it, you dare to talk back to me. Itinaas ni Warren ang braso niya at binigyan siya ng isang sampal. Si Caleb ay hindi nang ahas na magsalita muli kahit galit na galit siya. Nanatili siyang walang imak sa buong biyahe. Nagmaneho sila papunta sa isang villa area at nakarating sa pintuan ng isang villa, ang tahanan ni Warren. Sunod-sunod na bumaba ng sasakyan ang dalawa pumasok sa villa. Diretsong itinapon ni Warren ang jacket sa trash basket. Pagkatapos, pumunta siya sa banyo para maligo at nagbihis ng malinis na damit. Inutusan din niya si Caleb na magpalit ng bagong set ng damit. Pagkatapos maglinis ng sarili, magkaharap na umupo sa sofa sina Warren at Caleb. Dumampot si Warren ng mansana sa mesa at nagsimulang kumain, it's too late to say anything now. Sa pagkakataong ito ay napasok ko na talaga ang sarili ko sa isang bagay na talagang mahirap. Kahit isang malakas na puwersa sa ilalim ng lupa tulad ng Viper Gang ay madaling nahawakan ni Thomas, ano pa ang magagawa natin sa kanya? Ibinaba ni Caleb ang kanyang ulo at walang sinabi. Nasubukan ko na ang lahat ng makakaya ko, ano pa ba ang magagawa ko? Kung walang ibang pagpipilian, kailangan ko lang humingi ng tawad. Aba, paano ito magiging posible? Ito ay hindi ordinaryong conflict. Hindi lang tayo patatawarin ng kabilang partido pagkatapos natin iyuko ang ating mga ulo at humingi ng tawad. Sa pagkakataong ito, pinilit niyang patayin ang benefactor ni Thomas, isang taong may malapit na relasyon si Thomas, at nakita siya tulad ng kanyang sariling lolo. Mapapatawad kaya siya ng iba dahil lang sa isa o dalawang paghingi nila ng tawad. Kabanata 723. Akala niya imposible. Habang nagbubuntong hininga ang dalawa, biglang dumating ang mayordoma na may hawak na isang kahon. Guro, may nagpadala sa iyo ng isang bagay. Sino? Walang sinabi ang lalaki kundi sinenyasan akong ibigay sa iyo ang bagay na ito.
Sinabi niya na ito ay isang sorpresa. Kumunat ang noo ni Warren at naisip, sino ang misteryosong lalaki na ito? Curious niyang tinanggap ang kahon, iniunat niya ang kanyang kamay upang buksan at ilantad ito. Ang nakita niya ay isang dark brown viper na may triangular na ulo sa kahon. Si Warren at Caleb ay natakot. Isang lalaki ang bumagsak ng diretso sa lupa. Ang ibang lalaki ay tumingkayad sa lupa na parang aso na nakakross ang mga braso sa kanyang ulo at nagsimulang manginig ng husto. Ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, ang ulupong ay nanatiling hindi kumikibo. Noon lamang natuklasan ni Warren na ang ulupong sa kahon ay hindi tunay na ulupong. Isa lamang itong makatutuhanang laruan na nakakagalaw lang gamit ang isang controller. Nakahinga siya ng maluwag at tinapik si Caleb na naka-cross arm sa itaas ng kanyang ulo, ito ay peke lang. Fake ba yan? Umupo muli si Caleb at inihagi sa lupa ang simulation toy sa galit, darn it, who dares to make such a joke with us? Sa oras na ito, nakakita sila ng isang sulat sa kahon. Inabot ni Warren at kinuha iyon. Pagkabukas nito, nakita niya ang isang simpleng pangungusap sa sulat. Ito ay isang maliit na gesture ng pagpapahalaga mula sa akin, sana ay magustuhan mo. Ang pamima sa sulat ay si Thomas. Alam kong siya ang halimaw na gumawa nito. Akala niya ay hindi pa niya tayo nasaktan, at ngayon ay gumagamit siya ng larwang ahas para takutin tayo. Siya ay isang bastard. Diretsong pinunit ni Warren ang sulat at itinapon sa trash bin. Namutla ang mukha ni Caleb na nakatayo sa tabi niya. Tinitigan niya ng masama ang larwang ahas at sinabing, Mr. Parkinson, wala tayong paraan para makaligtas dito. Sinasabi sa atin ni Thomas na ang ating buhay at kamatayan ay nasa kanyang mga kamay na ngayon. Pinanggit nga niya na ang araw ng aming kamatayan ay ang ika-7 araw pagkatapos ng libing ni Ben. Natukoy na ang ating death penalty at walang makakapagpabago niyan. Ang kamatayan ay hindi ang pinaka-nakakatakot na bagay sa mundong ito. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang maghintay sa tiyak na kamatayan ng isang tao. Walang ibang pagpipilian sina Warren at Caleb kundi hintayin ang kanilang kamatayan. Hindi ito mangyayari. Bakit ako maghihintay na mamatay? Mag-iisip ako ng paraan para makitungo kay Thomas. Mag-isip ka ng paraan, oo, mabilis mag-isip ng paraan. Tao din si Thomas at dapat may mga kahinaan. Hindi ako naniniwala na walang paraan para harapin siya. Bagamat sinabi nila, wala talaga silang maisip na paraan. Kung may paraan, hindi sana sila mahihirapan sa sitwasyon nila ngayon. Nawalan ng pag-asa si Caleb na napasandaw sa likod ng sofa, diretsyong nakatingin sa kisame. Napuno siya ng desperasyon. Bigla siyang naisip ng isang hindi kinaugalian na paraan. Sa kabila ng antas ng kahirapan nito, kung ito ay naisakatuparan ng maayos, malamang na makakatakas siya sa kamatayan. Gayunpaman, hindi niya maaaring sabihin sa sino man ang tungkol dito kahit kay Warren. Palihim niyang sinulyapan si Warren at sinabi sa kanyang puso, ginawa mo ang lahat ng ito. Kaya, kung gusto mong mamatay, mamatay ka na lang mag-isa at ayaw kong mamatay kasama ka. Imposibleng hatulan ang puso ng isang tao mula sa kanyang mukha. Para sa isang masamang tao na tulad nito, gaano man natin siya, pretuhin, araw-araw, lalaban pa rin siya para sa iyo sa mga kritikal na sandali. Napakadilim ng pagkakataon ni Warren na mabuhay. Ngunit may pagkakataon pa rin para mabuhay si Caleb. Kabanata 724. Ang mga headline ng balita sa susunod na araw ay nagkakaisa tungkol sa Glory Real Estate. Mas kasuklam-suklam ang pagharap sa mga makamandag na ahas sa eksena kumpara sa pagtingin lang sa kanila. Kinuha ni Thomas ang manibela ng sasakyan gamit ang isang kamay habang inilabas ang kanyang mobile phone para magbasa ng balita gamit ang kabilang kamay. Matapos makita ang pinsalang dinanas ng Glory Real Estate, bahagyang napawi ang hinanakit sa kanyang puso. Huminto ang sasakyan sa gate ng Kindness Clinic. Nagdala si Thomas ng ilang supplement at pumasok. Pagpasok pa lang niya sa gate, nakita niya si Cain na nagsasanay maglakad sa tulong ng magkapatid na milyard na sina Connor at Abel. Si Dr. Mayo, natutuwa akong dumating ka. Nakangiting lumapit si Connor at sinabing, Dr. Mayo, matagal ka nang wala dito, at na-miss ka naming lahat. Maraming nangyayari sa kumpanya, at medyo naging busy ako. By the way, ito ay para sa'yo. Ibinigay ni Thomas ang mga supplement kay Connor, at ang isang bahagi nito ay inihanda para sa kanyang nakatatandang kapatid na si Abel. Samantala, ang ibang bahagi ay inihanda para kay Cain. Nang makita ni Aderi ang pagdating ni Thomas ay puno ng ngiti ang mukha nito.
Napangiti siya at sinabing si Cain ay gumaling ng husto sa panahong ito. Na kaya niyang maglakad ng nakasaklay. Sa tingin ko ay makakalakad na siya ng normal pagkatapos ng ilang sandali. At saka, makakasundo mo talaga ang magkapatid na Milliard. Marami silang pag-uusapan sa paksa ng football. Kung pananatilihin mong maliwanag at maaraw ang kapaligiran, makakatulong ito kay Cain na gumaling ng mas mabilis mula sa kanyang karamdaman. Tumango si Thomas. Hindi niya inaasahan na aalagaan ng magkapatid na Milliard si Cain at gugugol ng ganoong kalidad na oras na magkasama. Sa oras na ito, dinampot ni Cain ang mga saklay at napahiga at sinabing, Dr. Mayo, salamat sa pag-aalaga sa akin. Kinawian ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, hindi naman ito malaking bagay. Oo nga pala, may ipapakita ako sa iyo na balita. Ipinakita niya kay Cain ang balita ng Glory Real Estate. Pagkatapos manood ng sunod-sunod na balita, tumangala si Cain sa langit at ngumiti, sa wakas ay binuksan na ng Diyos ang kanyang mga mata. Dati, na-frame siya ni Warren, ang chairman ng Glory Real Estate. Nabali ang binti ni Warren at muntik nang mapilitang sumama sa kanya ang asawa. Itinago niya ang lahat ng sama ng loob sa kanyang puso. Araw-araw siyang nagigising sa sobrang galit dahil sa pangyayaring ito. Pinatunayan nito na ang kabutihan ay palaging sasalubong sa mabuting kabayaran at masama sa kabayarang masama. Walang pagtakas dahil ang kabayaran ay palaging mahinog kapag ang oras ay tama. Napakaraming kasamaan ang ginawa ni Warren at sa wakas ay natanggap na niya ang kabayarang nararapat sa kanya. Sabi ni Cain, sayang lang at hindi napatay ng mga makamandag na ahas na yan. Ang pagliligtas sa kanyang buhay ay nangangahulugan na patuloy niyang sasaktan ang mundo. Umiti si Thomas, huwag kang mag-alala, hindi siya makakawala dahil may hustisya pa rin sa mundong ito. Napakaraming kasamaan ang ginawa ni Warren at hindi ko siya papakawala ng ganoon kadali. Matapos iligpit ang kanyang telepono, tinanong ni Thomas, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Ako, mamantong hininga si Cain at sinabing, ngayon ay masama na ang reputasyon ko sa industriya dahil sa naunang akusasyon sa match fixing. Wala nang team ang handang tumanggap sa akin at ayaw na nila akong kunin bilang head coach. Kailangan kong maghanap ng ibang trabaho. Ang mga salitang ito ay pumukaw din ng ilang empatiya mula sa magkapatid na Milliard. Sabi ni Connor, mukhang hindi na makakamit ang pangarap nating magkakapatid. Ang koponan ng football na kinabibilangan namin ay napakahirap na pinamamahalaan at malapit na itong madisband. Hindi namin alam kung saan ipagpapatuloy ang aming karera sa football. Grabe! Ipinikit ni Thomas ang kanyang mga mata. Pinabanggit mo ba ang football? Naalala niya ang panunood ng Milan Derby noong huling pagkakataon noong siya ay nasa Milan at ang larong iyon ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Sa mapayapang panahon na ito, ang football ay nangangahulugan ng digmaan. Walang ibang mas mahusay na paraan upang palawakin ang iyong impluensya maliban sa pamamagitan ng football. Kung nais kong palawakin pa ang empire ng aking negosyo at makapasok sa pandaigdigang merkado, kailangan kong magkaroon ng isang sandata na sapat na malakas. Ang football ay walang alinlangan na pinakaangkop na sandata. Napukaw ang damdaming nakabaon ng malalim sa puso ni Thomas. Tumango siya at sinabing, pwedeng magtulungan kayong tatlo sa isa't isa. Nagkatitigan si Cain at ang magkapatid na Milliard at medyo natarante sila. Kabanata 725. Kooperasyon. Ano ang ibig niyang sabihin? Ipinaliwanag ni Thomas, kayong tatlo, sina Cain Dinklage, Abel Milliard, at Connor Milliard, ay maaaring magtulungan. Kailangan niyo lang maghanap ng isang matatag na kumpanya at kumbansihin sila na bilhin ang namamatay na soccer club kung saan naruroon ang mga Millards. Pagkatapos, kunin si Cain bilang coach. Kung magiging maayos ang lahat, ang mga isyo na may kaugnayan sa trabaho tungkol sa inyong tatlo ay malulutas. Sabay tawa nilang tatlo habang umiiling. Malakas na sinabi ni Connor Milliard, Dr. Mayo, hindi ko ito sinasabi dahil sa kawalan ng respeto, ngunit ang iyong ideya ay medyo malayong mangyari. Hindi talaga ito mangyayari. Sabi ni Connor, napakasama ng kasalukuyang operational status ng aming club. At sa gitna ng States League, tayo ay napakababa ng rango hanggang sa maaari tayong mahulog sa relegation zone. Halos imposible na may isang taong handang pumalit. Dagdag pa ni Cain, kahit na may handang pumalit sa isang club sa estadong ito, imposibleng ako ang maging coach nila. Kung tutusin, bumaba na ang reputasyon ko sa larangang iyan, walang tatanggap sa akin.
Walang tiwala ang tatlo sa ideya ni Thomas. Natural iyon. Imposibleng maging interesado ang sino man sa kanilang tamang pag-iisip sa ideya ni Thomas. Tanong ni Aderi, magkano ang halaga ng soccer club? Kakayanin ba ito ng aming klinika? Napahiling si Cain na may mapait na ngiti. Ang taunang gasto sa operasyon para sa pinakamalit na club ay nagkakahalaga ng ilang 10 milyong dolyar at umabot ito sa ilang daang milyong dolyar. Ang mas malalaking club sa labas ay mayroong ilang daang milyon hanggang ilang bilyong dolyar na namuhunan sa kanila taon-taon. Si Dr. Owen, ikinalulungkot kung sabihin ito, ngunit ang pag-asa sa isang klinika upang suportahan ang isang soccer club ay napakamalabo. Totoo iyon. Sa kasalukuyan, ang mga nakapagpupondo sa mga soccer club ay malamang na mga kumpanya ng real estate. Ang isang ordinaryong negosyo ay hindi kayang bayaran ang mga naturang gastos. Pera ang pangunahing sandata sa isang digmaan. Ang soccer ay isang modernong anyo ng pakikidigma. At hindi ito magagawa ng walang pera. Lahat ng naruroon ay nadismaya. Mahinang sinabi ni Thomas, nakakilala ako ng isang matatag na kumpanya na walang mga isyu sa pamumuhunan ng ilang bilyong dolyar taon-taon. Baka kailangan mong mag-shoot. Oh, anong kumpanya yan? Dalawang salita ang binigkas ni Thomas, Shalom Technology. Tumigil sandali si Thomas at nagpatuloy. Ang Shalom Technology ay hindi lamang isang matatag na kumpanya, ngunit nakikipagtulungan din sila sa Scots Remembrance Cultural Arts Entertainment. Pareho silang malalaki sa kani-kanilang larangan. Ang pagtutulungan ng dalawang ito ay lalong nagpapataas ng kanilang mga negosyo. Sa kanilang pinagsamang pamumuhunan, hindi isang isyo na makuha ang iyong maliit na soccer club. Nagkatitigin sina Cain at ang magkapatid na Millard. Si Dr. Mayo, bagamat logical ang sinabi mo, magpapakita pa ba ng interes ang Shalom Technology sa soccer? Yeah, that's right. Mare-reject naman siguro tayo niyan, no? It won't be that bad if you get rejected. I'm afraid na hindi tayo makapasok sa establishment. Dapat tingin si Thomas sa tatlo. Paano ka susuko nang hindi mo pa naman sinusubukan? Dapat mong subukan ito bago ang anumang bagay. Dagdag pa, sa pagkakaalam ko, mahilig sa soccer ang amo ng Shalom Technology. Maaaring ito ay isang pagkakataon para sa inyo. Nagpasya silang subukan ito matapos ang paulit-ulit na himukin ni Thomas na subukan. Dahil madilim na ang kanilang kalagayan ngayon, hindi na ito maaaring lumala pa. Ang pinakamasama, masisipa sila sa establishmento. Wala silang kawala. Sige, subukan natin yan. Kabanata 726. Noong tanghali, dinala ni Thomas si Cain Dinklage at ang magkakapatid na Millard sa Shalom Technology. Ibinaba sila sa pasukan at sinabihang pumasok at makipagkita sa boss ng Shalom Technology. Sinabi ni Cain sa isang nahihiyang paraan, sa palagay ko ay hindi magandang ideya na pumunta ng walang dala, diba? Paano kung bumili tayo ng mga prutas? Malamig na tugon ni Thomas, sa tingin mo ba ay bumibisita ka sa bahay ng iyong tiyahin o ano? Gusto pa ba nila ng iyong mga prutas? Pilasin mo lang. Okay. Nagtungo ang tatlo sa main entrance. Labis silang kinakabahan habang umalis sila ng walang paalam. Hindi sila sigurado kung tatanggapin sila. Hindi na nakapagtataka, hinarang sila ng security guard na nakatalaga sa main entrance. Bakit kayo nandito? Napansin ng security guard na hindi sila empleyado ng Shalom Technology. Sa paghusga sa kung gaano sila palihim, hindi sila mukhang narito na may magandang motibo. Nilunok ni Cain ang kanyang laway at natatakot na sinabi, nandito kami para makita ang boss ng Shalom Technology tungkol sa soccer club. Napaikot ang mata ng security guard. May appointment ka ba? Wala. Nainip ang security guard at sinabing, pumunta ka para makita ang boss namin ng walang appointment. Sa tingin mo ba ikaw ay isang hari o ano paman na mamasyal kahit kailan mo gusto? Shoo! Umalis na kayo dito. Walang magawa si Cain na napakamot ng ulo, hindi nagulat kung paano ito nauwi. Paano magiging posible para sa boss ng isang malaking negosyo na salubungin ka ng wala sa oras kung walang hiya kang nagmarcha ng walang appointment? Natural lang na itaboy. Oh well, iyon lang. Noong una ay hindi naglagay ng anumang pag-asa si Cain sa ideya ni Thomas. Ayaw lang niyang magmukhang masama ito kay Thomas dahil si Thomas ang kanyang benefactor. Nang tumalikod na ang tatlo at naghahanda ng umalis, isang boses ng babae ang tumawag sa kanila mula sa likuran. Wait lang. Lumingon si Cain at napansin niya na ang boses ay nanggaling sa isang babae.
Mukha siyang malinis at maayos, nakasuot ng hindi nakataas na suit at nakatali ang kanyang buhok. Ang kanyang pangalan ay Vanisha Whitehall, ang sekretarya ni Ryan Hudson, ang kasalukuyang direktor ng Shalom Technology. Ikaw ay si... Ako si Vanisha Whitehall, kalihim ni Ginoong Hudson, direktor ng Shalom Technology. Maaari mo akong tawaging Secretary Whitehall. Nagtanong si Cain sa isang mapagpakumbabang tono, ano ang maitutulong namin sa iyo, Secretary Whitehall? Tinulya pa ni Vanny ang mga binti ni Cain at nagtanong, narinig kong pinag-uusapan mo ang tungkol sa absorb ng isang soccer club. Oo, isang mapagpakumbabang kahilingan na nais kong imungkahi kay Director Hudson. Bueno, si Mr. Hudson ay mahilig sa soccer at nagkataon na siya ay kasalukuyang malaya. Pasok ka. Natigilan sandali ang security guard. Secretary Whitehall, ito ay mga hindi kilalang tao, hindi natin sila dapat papasukin ng ganoon kadali. Taglit siyang napatitig sa kanya ni Vanny dahilan para itinikom niya agad ang kanyang bibig. Tinundan ng tatlo si Vanny sa establishmento, sumakay ng elevator, at pumasok sa opisina ng direktor. Actually, si Ryan ay nakatanggap ng tawag mula kay Thomas kanina tungkol sa sitwasyon. Ngunit, nagkunwari siyang walang alam. Mga Ginoo ba kayo? Hello Mr. Hudson, my name is Cain Dinklage, sila Abel at Connor Milliard. Dumating kami dito sa maikling panahon para... Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Cain ang kanilang layunin para sa pagdalaw na ito na walang iniwang detalye. Ibinigay nila sa kanya ang buong sitwasyon nang hindi pinipigilan ng anumang impormasyon. Malapit na talagang isarado ang soccer club. Sa kanilang tatlo, si Cain ay wala ng trabaho, ang dalawa rin ay malapit ng mawala ng trabaho. Inaasahan nila na ang Shalom Technology ay hihigop sa kanilang club at ililigtas sila sa gayong kasawian. Napaka-absurd ng buong sitwasyon. Naniniwala si Cain na walang sino mang nasa tamang pag-iisip ang gagawa ng ganoong desisyon bukod pa sa boss ng isang malaking negosyo. Nakayuko ang tatlo habang inihahanda nila ang kanilang mga sarili sa pag-iisip para masipa palabas. Mabilis ang tibok ng kanilang puso. Ngunit sino ang nakakaalam? Hindi masama. Magandang ideya yan. Hindi lang sila pinalayas ni Ryan, ngunit naramdaman niyang magandang ideya iyon. Mahilig akong manood ng soccer noon pa man at matagal ko nang gustong bumili ng club. Nakakalungkot na hindi dumating sa akin ang pagkakataong gawin iyon. Pinigyan mo ako ng perpektong pagkakataon. Huwag kang mag-alala at ipaubaya sa akin ang lahat. Abel Milliard at Connor Milliard, maaari kang magpatuloy sa paglalaro ng soccer at ikaw, Cain, ang kukuha ng posisyon bilang coach. Sige na, napatulala ang tatlo. Hindi sila nang ahas na maniwala na totoong nangyayari ito sa kanila. Parang nabubuhay sila sa panaginip. Ginoong Hudson, sumasang-ayon ka sa panukala. Siyempre. Salamat, maraming salamat, Mr. Hudson. Ikaw ang aming tagapagligtas. Na-overwhelm sila sa nangyari at napaiyak. Gustong sabihin ni Ryan sa kanila ng husto na ang kanilang pasasalamat ay nailagay sa ibang lugar. Dapat nilang pasalamatan si Thomas na nagpadala sa kanila dito. Ang ginawa niya ay pagsunod lamang sa mga tagubilin. Matapos makakuha ng mas detalyadong impormasyon, inayos ni Ryan na may susundan si Cain at ang magkapatid na Milliard pabalik sa soccer club para sa pagkuha. Nang sandali matapos ibalik ang tatlo, sumando si Ryan sa upuan at sinabi sa sarili, parang may balak si kuya na pasukin ang mundo ng soccer. Siguro gusto niyang palawakin pa ang larangang iyon at makita kung ano ang maaaring gawin. Tanong ni Vanny, is that reliable? Akala ko ba ang soccer ay isang esport na sumisipsip ng pera? Ito ay isang malaking paglubog ng pera na may napakakaunting kita, mahirap sabihin kung gaano karaming pera ang mawawala taon-taon. Tumawa ng malakas si Ryan. Hindi mo naiintindihan. Totoo na ang soccer ay napakamahal. Ngunit ito ay may malaking commercial, lalo na sa advertising. Hanggat ang soccer club ay may magandang track record, maaari tayong umasa sa kanila upang maging medium of publicity natin. Kabanata 727. Hindi mabibili ng pera ang commercial value ng mga advertisement. Doon nagniningning ang soccer. Nagpout si Vanny at sinabing, sana matupad ang pangarap mo. Habang nagpapatuloy ang talakayan, may lumabas na mensahe sa social media sa desktop ni Ryan. Ha! Pinuksan niya ang message at binasa. Natigilan siya. Seryoso ito ha. Sa ibang lugar. Lumabas ang tatlo mula sa establishmento at bumalik sa kotse sa isang masayang mood. Si Dr. Mayo, nagtagumpay tayo.
Ginoo, pumayag si Ginoong Hudson sa aming kahilingan at nagayos na may susundan kami pabalik upang tingnan. Punta tayo dyan ngayon. Ang lahat ay nasa kalkulasyon ni Thomas. Nang makitang tuwang-tuwa silang tatlo, deep inside ay nakaramdam ng saya si Thomas. Nang magsisimula na si Thomas sa pagmamaneho, tumawag si Ryan. Tinagot ni Thomas ang telepono. Kamusta? Anong problema? Kuya, umalis ka na ba? Maaari ka bang umakyat ng mabilis? Nagkaproblema tayo. Ibinaba ni Thomas ang tawag ng hindi na nagtatanong pa. Sa lahat ng ito, si Ryan Hudson ay kumikilos ng maingat. At dahil sinabi niyang may gulo kami, then for sure something went wrong somewhere. Tinabi ni Thomas kay Cain, paumanhin ngunit may urgent na nangyari. Maaari ba kayong sumakay ng taxi papunta sa soccer club? Tumango si Cain. No problem Dr. Mayo, if you're busy then please go ahead. Kami mismo ang pupunta doon. Bumaba sa kotse ang magkapatid na Cain at Millard at umalis sakay ng taxi. Napanatili ni Thomas ang kanyang kalmado habang bumababa siya ng sasakyan. Naglakad siya sa main entrance nang walang nangahas na pumihil sa kanya. Nakita ng security guard ang lahat. Lumabas si Thomas Mayo sa mismong sasakyan na si Cain at ang magkapatid na Millard ay lumabas mula sa kanan. Na-curious siya, magkakilala ba sila? At kung kilala nila ang isa't isa, bakit hindi niya sila dinala sa kanyang sarili? Umiling ang security guard. Hindi ko maintindihan kung paano gumagana ang isip ng mga negosyanteng ito. Marahil siya ang dahilan kung bakit nagtagumpay ang tatlo. At eto ako, suplado sa buhay ng isang security guard. Size. Sumakay si Thomas sa elevator at tinungo ang opisina ng direktor. Anong mali? Diretsong tanong ni Thomas. Si Ryan Hudson ay mukhang namutla at sinabi sa isang pinag-isipang paraan, ang nangyari ay medyo awkward. Maaari mong sabihin na ito ay problema para sa amin, ngunit sa parehong oras ay hindi. Kumunat ang noo ni Thomas. Don't keep me in suspense, get to the point. Ano ang nangyayari? Napabuntong hininga si Ryan. Si Caleb Nicholson ng Glory Real Estate ay patay na. Ano? Nagulat si Thomas, hindi niya ito inaasahan. Kailangang mamatay si Caleb, ngunit hindi ngayon. Ayon sa plano, papatayin nila si Caleb sa loob ng 4 na araw, na ika-7 araw pagkatapos ng kamatayan ni Ben, para makapagpahinga si Ben sa kapayapaan. Sila ay nagpaplano na pahirapan si Caleb hanggang sa kanyang limitasyon. Hindi siya pinayagang mamatay, kundi magdusa. Si Thomas na hindi nasisiyahan sa nangyari ay nagtanong, sino ang pumatay sa kanya? Walang ganang sabi ni Ryan. Ito ay pagpapakamatay. Nakatanggap kami ng balita sa aming impormante na hindi niya nakayanan ang pagpapahirap. Nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagsunog sa sarili sa villa ni Warren Parkinson. Patay na ba ang lahat? Umiling si Ryan. Si Caleb lang ang namatay. Ang iba ay nakaligtas. Si Warren ay nagdusa ng banayad na pinsala na walang banta sa kanyang buhay. Si Caleb Nicholson lang ang namatay. Pinuksan ni Ryan ang lahat ng mensaheng natanggap niya para basahin ni Thomas. Mga ulat, larawan, at ulat sa pagsisiyasat ng panloob na pulisya. Mula sa kung ano, tila si Caleb, walang pag-aalinlangan, ay patay na. Ganun na ba kaitikot si Caleb? Pinapatay ang sarili dahil sa takot sa parusa. Logically speaking, ito ay posible. Ang isang tao ay mapupunta sa pagpapakamatay kapag nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa sa pamumuhay. Ang tanong sa kung gaano kasuklam at tusong si Caleb tatahakin kaya niya ang landas na walang balikan. Sa pamamagitan ng karapatan, hindi siya mahina sa kaisipan. Ipinagpatuloy ni Thomas ang pagbabasa ng mga ulat sa panloob na investigasyon ng pulisya at may nakita. Napagpasyahan ng pulisya na wala silang sapat na ebidensya na ang namatay ay si Caleb. Ibig sabihin, ang existing na bawas na bangkay ay kay Caleb ay batay sa 2 puntos. Una, suot ng namatay ang mga damit ni Caleb. Ang pangalawang punto ay, ayon sa isang saksi si Warren at sa mga tao sa kanyang villa, iyon ay pansamantalang silid ni Caleb, at sa oras na iyon, si Caleb ay nasa silid din. Ang problema dito ay walang nakakita kay Caleb na sinusunog ang sarili sa sarili nilang mga mata. Walang konkretong ebidensya na ang namatay ay si Caleb Nicholson. Ang lahat ng ebidensya na nasa kamay ay hindi konkretong ebidensya kundi hindi direktang ebidensya. Ipinikit ni Thomas ang kanyang mga mata at pinag-isipang mabuti ang buong senaryo. Kung si Caleb ay nagpakamatay dahil sa takot kung gayon, mamamatay na rin siya, wala nang magagawa tungkol doon. No point blaming a dead person, right?
Tumanggi si Thomas na yumuko ng napakababa. Pero paano kung hindi si Caleb ang namatay? Kung ibang tao ang namatay, na hanggang nahulugan ito na ang totoong Caleb ay tumatakbo sa malayong lugar. Ngayon, iyon ay isang malaking problema. Ito man ay dahil sa pagkapuot kay Caleb o sa pagnanais na hanapin ang katotohanan ng bagay na ito, hindi papayag si Thomas na matapos ang ito ng ganoon na lang. Pupunta ako sa police station para siyasatin ang bangkay sa aking sarili. Kabanata 728. South Lake District, himpilan ng pulisya. Nag-aalalang naghihintay si Angus Mason sa pasukan kasama ang kanyang mga tauhan. Nang makita niyang dumating ang sasakyan ni Thomas, mabilis niya itong sinalubong. Ginoong Mayo, bakit ka dumating ng personal? Narito ako para imbestigahan ang kaso ni Caleb, sabi ni Thomas. Pinangunahan ni Angus ang grupo sa opisina sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos ay inilabas niya ang lahat ng may kinalaman sa kaso ni Caleb. Ginoong Mayo, lahat ng hinihiling mo ay nandito na. Mabuti. Inisa-isa ni Thomas ang mga file na iniharap sa kanya. Ang nasa mesa ay kapareho ng impormasyong natanggap niya noon. Sa kasalukuyan, walang konkretong ebidensya na ang namatay ay si Caleb Nicholson. Sinabi ni Thomas, na-dissect na ba ang katawan? Hindi. Mabuti, dalhin mo ako doon. Nagulat si Angus. Angkop ba sa iyo yan, sir? Ulok, mabaho, at madumi ang katawan. Hindi maganda kung naiinis ka rin dito. Tinitigan siya ni Thomas, mukha ba akong mahina sa iyo? Hindi sir, hindi iyon ang ibig sabihin ng subordinate na ito. Dalhin mo ako ngayon na. Naiintindihan ko po, sige. Hindi na nang-ahas si Angus na magtanong pa ng kalokohan habang dinadala niya si Thomas sa morgue. Iniling sa kinauukulan doon na ilabas ang bangkay ni Caleb. Pagkatapos ay inilagay ito sa counter. Nanginginig si Angus dahil napakababa ng temperatura ng silid at manipis ang kanyang pananamit. Gloves, sabi ni Thomas. Dito ka na. Iniabot ni Angus ang isang pares ng guwantes. Isinuot ni Thomas ang guwantes at binuksan ang body bag, tumambad ang isang sunog na bangkay. Gaya nga ng sinabi ni Angus, ang bangkay ay may dalang nakakadiri na masangsang na amoy. Hindi pa nadidisect ang katawan. Ibinuka ni Thomas ang bibig ng bangkay at tumingin. Pagkatapos ay sinuri niya ang mga kamay at paa. At sa wakas, naabot niya ang mga buto at naramdaman. Napangiti si Thomas matapos suriing mabuti ang bangkay. Napakagandang plano ng pagtakas. Napatulala ang lahat sa morgue dahil hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ni Thomas. Bilang isang pulis, napakatalino ni Angus sa kanyang sarili. Tanong niya, Mr. Mayo, ibig mong sabihin? Hindi kay Caleb ang bangkay na ito. Oo. Itinuro ni Thomas ang mga ngipin, kamay, at paa ng bangkay at sinabing, wala nang natitirang ngipin ang namatay. Not to mention na may mga palatandaan ng katandaan sa mga kamay at paa. Ipinahihiwatig nito na ang bangkay ay pag-aari ng isang may edad na, hindi si Caleb. Ang mga buto ng bangkay ay ang pinakamahusay na ebidensya dahil may mga palatandaan ng pagtanda at pagkasira sa kanila. Si Caleb ay isang binata na may napakagandang sigla. Ang kanyang katawan ay hindi magpapakita ng gayong mga palatandaan. Kung iyon ang kaso, maaari naming kumpirmahin na ito ay hindi Caleb. Nagulat si Angus. Pero kung hindi si Caleb, sino yon? Natagpuan namin ang bangkay na ito sa kwarto ni Caleb. At saka, nawala si Caleb pero walang ibang nawawala. Nagpatuloy si Thomas, kaya kung bakit ko sinabi na ito ay isang napakagandang plano sa pagtakas. Pinatay ni Caleb ang matandang ito saka isinuot sa kanya ang kanyang damit. Pagkatapos, inilagay niya ang bangkay sa silid at sinindihan. Pagkatapos ay nagbalat kayo siya bilang matanda at tumakbo palayo. Sa ganitong paraan, magmumukhang patay na si Caleb at buhay ang matanda. Si Caleb ay talagang palihim, gumagamit ng mga nakalilitong pamamaraan para makatakas. Kinailangan niyang bigyan si Caleb ng ilang puntos para makapag-isip pa ng ganoong matinding paraan para makatakas kay Thomas. Ang iba ay maloloko kung hindi si Thomas ang nakapansin ng mga ganitong detalye. Kahit na ang di pangkaraniwang matalinong si Ryan ay hindi mapapansin ang gayong mga detalye. Ang pagkilos ng pagpatay sa ibang tao, pagkatapos ay sinunog ang bangkay upang peking kamatayan bago tumakas habang nagkukunwaring ibang tao. Sa ganitong paraan, wala na si Caleb sa mundong ito. Kung naloko rin si Thomas, hindi na niya hahabulin pa si Caleb. Ang kailangan lang niyang gawin ay tumakbo palabas ng lungsod na ito patungo sa ibang lugar at palitan ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay maaari niyang panatilihin ang kanyang buhay.
Hindi maitatanggi na ito ay napakatalino. Itinuro ni Thomas ang likod ng bungo ng namatay. Mayroong napakalinaw na dent sa likod ng kanyang ulo na pinaniniwalaan na ginawa ng isang mapurol na sandata. Kung tama ang kutob ko, dapat pamilyar si Caleb sa namatay. Pinapasok siya sa silid ni Caleb at doon siya pinatay. Pagkatapos ang kanyang mga damit ay ipinalit kay Caleb at pagkatapos ay nasunog siya hanggang sa malutong. Si Caleb ay talagang tuso at malupit, ginagawa ang lahat at anuman upang mabuhay. Naging balisa si Angus. Napakagaling nitong si Caleb. Nagbabakasakali siyang maging laganap. Dapat ko siyang arestuhin sa lahat ng paraan. Kinaway-kaway ni Thomas ang kanyang kamay, sinenyasan si Angus na lumapit. Inilapit ni Angus ang kanyang tenga at nakinig. Marahang bamulong si Thomas sa tainga ni Angus. Tinabihan siyang pumunta kaagad sa villa ni Warren at alamin kung nasaan si Caleb. Sisiguraduhin agad ng subordinate na ito. Dinala ni Angus ang kanyang mga tauhan at umalis patungo sa villa ni Warren para sa karagdagang investigasyon. Inubad ni Thomas ang kanyang guwantes at tinawagan si Ryan at Samson Wood habang papalabas siya ng morgue. Ano na boss? Lockdown Southland District. Harangan ng bawat ruta palabas ng lungsod. Pataasin ang seguridad sa mga istasyon ng bus, istasyon ng tren, at paliparan. Suriin ang lahat ng sinusubukang umalis. Hindi dapat payag ang umalis si Caleb. Roger. Nakalabas na si Thomas sa morgue nang ibaba niya ang telepono. Nakatayo siya doon sa hagdan ng pasukan, nakatitig sa asul na langit habang sinasabi niya sa sarili. Akala mo ba makakatakas ka sa akin ng ganun-ganun lang, Caleb? Minamaliit mo ako. Kabanata 729. Napagdesisyonan na ang death sentence mo. Maaari ka lang mamatay sa ikapitong araw pagkatapos ng kamatayan ni Ben. Sa tingin mo makakatakas ka? Hindi pwede. Sa villa, isang malaking grupo ng mga armadong pulis ang lumabas sa dalawang sasakyan ng pulis at pinalibutan ang villa ni Warren. Pinapasok ni Angus ang kanyang mga tauhan at sinabing, lahat, magtipon sa sala ngayon. Maya-maya, lahat ng naruroon sa villa ay nagtipon sa sala. Inisip ni Warren Parkinson na narito si Angus upang imbestigahan ang pagpapakamatay ni Caleb. Pero sa nakikita niya, parang may mali. Nagtanong siya ng walang katiyakan, Captain Mason, ano ang nangyayari? Malamig na tinitigan siya ni Angus. Wala ka bang alam sa mga nangyayari? Umiling si Warren. Paano ko malalaman kung ano ang nangyayari? Akala ko nandito ka dahil sa pagpapakamatay ni Caleb. So gusto mo pa ring magpakatanga ngayon? Ha? Kapitan Mason, ano ang ibig mong sabihin? Ang namatay ay hindi si Caleb. Lahat ng tao sa villa ay natigilan. Kung hindi si Caleb, sino iyon? Nakangiting awkward si Warren habang nagtatanong. You're not joking, right? Noong mga oras na iyon, si Caleb lang ang nasa kwartong yun. Higit pa rito, suot nang namatay ang mga damit ni Caleb. Kung hindi si Caleb, sino ito? Sagot ni Angus, pagkatapos ng autopsy na isinagawa ng mga pulis, nalaman namin na ang bangkay ay pag-aari ng isang matanda. Matandang lalaki ba si Caleb? Matandang lalaki. Nagkatinginan ng lahat ng naruroon, hindi lubos na nauunawaan ang sitwasyon. At saka, patay na ang namatay bago ito masunog. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng isang hampas sa likod ng kanyang ulo gamit ang isang mapurol na sandata. Lalong natulala si Warren sa narinig. Captain, totoo ba ang sinabi mo? Paano ito naging peke? Tiningnan ni Warren ang lahat ng naruroon at nagtanong, bukod kay Caleb, sino pa ang hindi naruroon? Sino pa? Walang iba sa tingin ko. Pag-isipan mong mabuti, mayroon bang nawawalang matatandang lalaki? Matandang lalaki. Biglang naalala ni Warren. Oo, nasaan ang mayordomo? Hindi ko pa siya nakikita simula kagabi. Sabay-sabay na tumango ang lahat. Hindi alam kung bakit nawala ang mayordomo. Sabi ng hardinero, nakita kong umalis ang mayordomo pagkatapos ng sunog kahapon. At hindi na siya bumalik. Sinabi nito sa kanila ang lahat ng kailangan nilang malaman tungkol sa namatay. Upang i-verify ang impormasyon, inayos ni Angus na may makipag-ugnayan kaagad sa pamilya ng mayordomo at imbestigahan pa ang sitwasyon. Pagkatapos ay hiningi niya ang mga recording ng CCTV sa harap ng gate. Sa lalong madaling panahon, nakita ni Angus ang isang lalaking nakadamit ng mayordomo na lumabas ng villa pagkatapos ng sunog mula sa recording. Habang ang iba ay abala sa pag-apula ng apoy, ang mayordomo ay lumabas na nakayuko ang ulo, nakatikip ang mga kamay sa mukha, at nakasuot ng sombrero.
Para siyang nasusuka sa sobrang paglanghap ng usok mula sa apoy. Sa ganitong magulong panahon, walang pumapansin sa isang hamak na matanda. Ang kanyang mga subordinate ay nagulat pabalik sa lalong madaling panahon. Captain, kakababa ko lang ng phone kasama ang pamilya ng butler. Ang sabi nila ay hindi pa bumabalik ang mayordomo at hindi rin nila siya makontak. Sa pagkakataong ito ay sigurado na sila. Sinabi ni Angus, pumunta kaagad sa pamilya ng mayordomo para kumpirmahin ang impormasyong ito. Pagkatapos ay ihatid ang impormasyong iyon pabalik sa istasyon ng pulisya. Ay verify ang pagkakakilanlan ng namatay ayon sa kanyang DNA. Opo, Ginoo. Agad namang nagsipagtrabaho ang kanyang mga nasasakupan sa kani-kanilang mga gawain. Si Warren, na tulala at mukhang tanga, ay nagtanong, Captain Mason, ano ang nangyayari? Akala ko ba si Caleb ang namatay? Paano ito naging mayordomo? Nalilito ako. Humisi si Angus. Lahat ng iyon ay isang cover-up na plano na ginawa ni Caleb para isipin ng mga tao na siya ay nagpakamatay. Ngunit ang totoo ay pinatay niya ang mayordomo at nagbalat kayo bilang mayordomo at nag-snuck out. Pagkatapos ay nagtago siya sa ibang bahagi ng mundo. Napagtanto lamang ni Warren ang katotohanan pagkatapos marinig ang pahayag na iyon. He screamed at the top of his lungs, Caleb, you son of a mongrel, you pulled a fast one on me. Kung mahuli man kita, hinding-hindi kita patatawarin. Umuso si Angus. Don't worry, hindi siya pababayaan ng pulis. Tapusin na natin ito. Pagkatapos ay dinala niya ang kanyang mga tauhan pabalik sa istasyon ng pulisya. Umupo si Warren Parkinson sa sofa at bumantong hininga. Akala niya noon pa man ay loyal sa kanya si Caleb. Sino ang nakakaalam na para sa kanyang kaligtasan, pinatay niya ang mayordomo? Anong hindi mapagkakatiwala ang tao? Galit na galit talaga si Warren kay Caleb na pinili niyang panatilihin ang sarili niyang buhay at umalis nang hindi siya kasama sa kanyang mga plano. Ang kanyang pamamaraan ay mapanlikha. Kung ginamit din ni Warren ang pamamaraang iyon, hindi na imposible ang pagtakas. May posibilidad na tumakbo na sila palabas ng bansa bago pa man maisip ni Thomas ang mga nangyayari. Ngunit ngayon, tumakbo na si Caleb at nasa ilalim pa rin ni Thomas si Warren. Ang pag-iisip nito ay naging sanhi ng kanyang panginginig sa galit. Caleb, na backstabber ka, walang utang na loob na mongrel. Sinusumpa kita. Kung nakasakay ka sa eroplano, naway bumagsak ang eroplano. Kung nakasakay ka sa barko, sana lumubog ang barko. Kung nakasakay ka sa bus, sana ma-accident ka. Isinusumpa kita sa isang miserableng kamatayan. Lalong nagalit si Warren kaya sinumpa niya si Caleb. Pinulot niya ang baso sa mesa at binasag ito sa lupa na inilabas ang lahat ng hindi kasiyahan. Kabanata 730. Sa malawak na aspalto na kalsada, mabilis ang takbo ng isang hindi kapansin-pansing mukhang kotse. Bumukas ang bintana at isang set ng damit ng matandang lalaki ang natapon mula sa bintana. Nasa driver's seat, naroon ang nakatakas na si Caleb. Tinanamnam niya ang malamig na hanging humahampas sa kanyang mukha habang siya ay sumipol. Napakasarap sa pakiramdam. Mas matalino ako sa inyo, Thomas at Angus. Maaari kayong maglaro ng mag-isa. Hindi ko na kayo sasamahan sa mga laro nyo. Pagkalabas ko sa lungsod na ito, lilipad ako palabas ng bansa. Wala man lang umaasa na mahuli ako. Ahaha. 20 minuto lang ang layo niya mula sa pag-alis ng lungsod sa sandaling iyon. Sa halip na paliparan, istasyon ng tren, istasyon ng bus, pinili niyang mag-isa na magmaneho ng sasakyan. Iniwasan niya ang mga masikip na kalsada, pinili ang isang landas na may mas kakaunting tao para hindi mapansin. Ang mga hakbang na ginawa niya ay borderline paranoid, ngunit hindi maitatanggi na ito ay isang napakagandang plano. Ang kailangan lang niya ay umalis sa lungsod at magiging maayos ang lahat. Kailangan lang niya ng mahigit 10 minuto. Ang pag-alis sa Southland District ay nangangahulugan na siya ay mawawala sa lugar ng impluwensya ni Thomas. Hindi siya naniniwala na may kakayahan si Thomas na habulin pa siya. Habang nagagalak siya sa kanyang pagtakas, nakita niya ang isang checkpoint ng pulis sa hindi kalayuan sa harapan. Tinusuri ng mga pulis trapiko kung may mga lasing. Sok, nakakainis. Inihinto ni Caleb Nicholson ang sasakyan. Lumapit ang isang pulis at binati siya. Maaaring ipakita ang iyong identity card at lisensya sa pagmamaneho, mangyaring. Dito ka na. Tumingin ang pulis at nagbitaw ng ilang salita sa kanyang kasamahan, pagkatapos ay ibinalik niya kay Caleb ang identity card at lisensya sa pagmamaneho. I'm sorry sir, bawal po kayong umalis. Bumalik ka po. Ano?
Natigilan si Caleb, hindi naman siya wanted, bakit hindi siya makaalis? Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi ako makaalis? Sir, nakatanggap kami ng mga utos na pigilan ng sinumang nagngangalang Caleb Nicholson na umalis. Anong kakaibang dahilan iyon? Kaway ni Caleb, anong kalokohan ang binubulalas mo? Krimen ba ang pangalanan ng ganyan? Ipapaalam ko sa iyo na ako ay isang abogado. Kung kakausapin mo ako ng ganyan, kakasuhan kita, naintindihan mo. Kung gusto mo kaming aidmanda, ibigay mo na lang ang iyong sarili. Ito, hindi nakaimik si Caleb. Paano siya makakasuhan ng sinuman? Ang kasalukuyang Caleb ay patay na. Kung malantad ang tunay niyang pagkatao, hindi lang si Thomas ang susando sa kanya, maging ang mga pulis ay nakabuntot sa kanya dahil nakapatay siya ng tao. Ano na kayang gagawin niya ngayon? Tinubukan ni Caleb Nicholson na kumbansihin ang pulis sa napakatagal na panahon hanggang sa matuyo ang mga labi nito. Pero hindi pa rin siya pinayagang umalis. Dahil sa pakiramdam na walang magawa, kinailangan ni Caleb na mag-U-turn. Pagkaalis ni Caleb, may lumabas na dalawang lalaki sa gilid. Ito ay sina Thomas Mayo at Samson Wood. Matapos kumpirmahin ang kanyang kinaroroonan at paggalaw, sinadya nilang maglagay ng mga checkpoint upang hindi siya makatakas. Nagtanong si Samson dahil sa curiosity, "Boss, bakit hindi na lang natin siya hulihin at tapusin?" Kinawayan ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, si Caleb ay walang pinagkaiba ngayon sa isang takas na daga. Gusto kong makita siyang paikot-ikot sa hall na idinisenyo ko na hindi makatakas kahit anong pilit niya. Talagang galit na galit si Thomas sa pagkakataong ito. Ang pagkamatay ni Ben Caspian ay nagbigay ng malaking dagok sa kanya. Kaya naman, hindi pinahintulutang manatiling buhay si Caleb. Gustuhin man niyang mamatay ng mapayapa, imposible. Ang kawawang si Caleb ay gumala-gala sa lungsod sakay ng kanyang sasakyan, hindi alam ang katotohanan na ang kanyang kinaroroonan ay nalantad. Gusto niyang umalis sa pamamagitan ng pagdaan sa iba pang mga ruta pero hindi siya pinayagan. Para siyang daga na nakulong sa Southland District. Tinusubukang umalis. Hindi pwede.